Kamusta po mga kabayan? Welcome po sa isa na namang edisyon ng Patrol Abroad. Mga kwento po ng mga buhay-buhay, mga paghamon at tagumpay ng ating mga kabayan na patuloy po na naglalakas loob na manirahan sa ibang bansa. Ganon din po, mga pagbabalita at pagtatalakay ng mga issue na nakakaapekto po sa ating mga Pinoy saan mang panig ng mundo. Nagsanib puwersa po ang maraming Filipino activist groups dito sa Canada para udyukin ang Senado diyan po sa Pilipinas na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Narito po ang report ni Weng Papasin. Nagsama-sama ang mga leader ng ilang activist groups para iabot sa mga konsulado ng Pilipinas sa Toronto at Vancouver ang nilagdaan nilang manifesto. Dito sa Vancouver, limitado lang ang pinayagang makapasok sa konsulado at ipinagbawal din na makunan ng kamera ang pag-aabot ng manifesto kay Vice Consul Marco Harder. Ayon sa community leader na si Trini Lopez, idinidiin nila sa kanilang manifesto na obligasyon ng Senado na buuin ang impeachment court at di na ito dapat magteka-teka. We have this general manifesto na we are sharing with the different Filipino communities across the globe na want to participate dito sa nangyayari sa Pilipinas ngayon, 'di ba? Yung sa impeachment, with the Senate involved and the impeachment process kay Sara, the call for action, what we wanted, the Senate, the senators, of course, Chis Escudero, and of course, President Bongbong Marcos to stand firm. Nangako naman ng konsulado na agad nilang ipaparating ang call to action ng mga Filipino-Canadians sa mga kinauukulan. Ito'y sa harap ng pangamba ng grupo na baka mamatay na lang ang impeachment complaint laban sa Vice President kapag hindi nag-convene ang Senado bago matapos ang sesyon sa Hunyo at 13. Actually, hindi pa pinag-uusapan dito if Sara should be acquitted or not. Ang pinag-uusapan lang rito, are we gonna do the procedure? Procedure pa lang where we can publicly present the evidences, right? And then everybody can see. Yun pa lang If they deny the whole process, you know what? There's no way or there's no chance for us to even have a legal battle inside the Senate. That means the whole battle should be turned into the streets, the way we did it with this Estrada. Isa sa mga inaasahan ni Pedalizo na mabubungkal ng impeachment court ang bank records ng mga Duterte upang makitaan niya kung saan nanggaling ang kanilang yaman. Naniniwala naman si Jose Lim, isa ring activist mula pa noong EDSA 1986, na matibay ang mga ebidensya laban kay Vice President Duterte at magiging paglabagaan niya sa batas kung haharangin ang impeachment ni Sara. With the pressure that we're applying and Filipinos in the Philippines are applying, hopefully it will proceed, and it has to proceed because otherwise we'll all be guilty in violation of the Constitution for allowing it to be derailed if that's to happen. Kabilang din sa pumirma sa manifesto ang Bayan Canada na nag-iit na may karapatan ang mga overseas Filipinos na makialam, lalo't ang pinag-uusapan ay perang pinaghirapan ng mga manggagawa. This is about our money, the hard-earned taxpayer money of Filipinos. That includes the people abroad. So dapat marinig din po nila na, we will not accept na yung confidentiality funds, nilulustay nila and there's no transparency or accountability. That's the money of the Filipino people and we deserve to know where it went. And that is, the job of the House of Representatives and the Senate to actually, continue the impeachment trial dahil it concerns us, the Filipino people, that they're supposed to be serving. Dagdag pa ng Bayan Canada, mahigpit na sinusubaybayan ngayon sa iba't ibang dako ng mundo kung ano ang kahihinatnan ng impeachment ni Duterte. It is an issue that concerns anyone who wants the democratic process and genuine accountability and justice to be upheld. It is an issue that is actually concerning everyone outside of both political sides of the spectrum. And we're really seeing that worldwide.
Nag-warning din si Pedalizo na posibleng maging mitya ito ng panibagong people power kung mabibigo ang Senado na maging patas sa paglilitis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. If anything goes and we cannot get the justice that we want from the Senate, then we are going to have a repeat of 2000. It has been proven in history that once the people intervenes, then we get what we want. Mula sa Vancouver, ako si Rowena Papasin, ang inyong patrol abroad. Samantala, paano ba nagsimula itong kontrobersya sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Narito po ang report. Dito sa Canada, pinag-uusapan pa ng mga Duterte supporters kung paano nila sagutin ang mga aligasyon laban kay VP Sara Duterte. Pero paano nga ba ito nagsimula? February 5 nitong taon nang pagtibay ng buong House of Representatives sa botong 215-0 ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ito ay para sa salang betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution and other high crimes. Bunsod ng mga banta ni Duterte sa pamamagitan ng social media na may kinausap na raw siyang papatay kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling may magtangkang pumatay sa kanya. Gayon din ang sumpong na korupsyon sa DepEd nung siya pa ang pinuno nito. Gayon din ang umano'y maanomaliyang paggamit ng confidential funds. Isa din dito ang umano'y tagong yaman ng Vice Presidente. Agad na inakyat ang articles of impeachment sa Senado nung ding araw na yon, February 5, pero hindi inaksyonan ni Senate President Chis Escudero. Nito lamang Hunyo nang matapos ang eleksyon, nang sabihin ni Escudero na inischedule niya na talakayin ito sa Senado nitong June 11. Maraming umalma, lalo't kinabukasan ay nakatakdang mag-adjourn na ang Senado. Pero ayon mismo sa sumulat ng artikulo sa impeachment sa konstitusyon na si dating Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, maaring nilalabag ng Senate President ang saligang batas dahil tila dinidelay nito ang impeachment proceedings taliwas sa diwa ng konstitusyon na nagsasabing forthwith o agad na dapat simulan ang impeachment. Kabi-kabila ang naging batikos kay Escudero ng mga dean, profesor, estudyante ng mga pinakamalalaking universidad sa bansa, maging ang katolikong simbahan, civil society groups at ang mismong mga grupo ng mga abogado. Napilitan si Escudero na manumpa bilang presiding officer ng impeachment trial na isang hakbang para formal nang simulan ang paglilitis. At yan po ang isa na namang edisyon ng Patrol Abroad. Ako po si Henry Umaga Diaz. Hanggang sa muli.